Dudukutin ang iyong mga mata, tutuklapin ang iyong mga kuko, pupukpukin ng martilyo ang bawat daliri mo, paliliguan ka ng malapot na apoy sa impyerno. Ilan lang po yan mga kapatid, mga kababayan ko, sa maaaring danasin ng isang taong makasalanan sa impyerno. Inutos at binulong po sa akin ng Ama na lahat ng tao sa sanlibutan ito ay paalalahanan ko raw po na magsisi na sa kanilang mga kasalanan. Mga kapatid, mga kababayan ko, 17 days na lang po. September 1 na. Magsisimula na raw po ang paglipol niya sa mga taong makasalanan, sa mga taong walang panahon manalangin, walang panahon magsisi sa kanilang mga kasalanan. Mga kapatid, mga kababayan ko, sinabi po sa akin ng Ama na bago pa man daw po dumating ang September 1, napakarami na raw pong namatay, na wala ng buhay, sapagkat ang mga tao pong ito ay matitigas ang ulo, ayaw pa rin magsisi, ayaw pa rin unain ang Diyos, inuuna pa rin ang negosyo, inuuna pa rin ang trabaho, kaysa sa maglingkod sa Kanya. Sinabi po ng Ama, nire-remind daw niya po ang lahat ng mahigit 117 milyon na tao sa buong Pilipinas, ang lahat po ng mahigit 8.3 bilyon na katao sa buong sanlibutan, na kaya raw po tayo nilikha ng Ama, ng Panginoon sa sanlibutan ito, hindi para magpakasikat, hindi para magpakayaman, hindi para magpakasaya, kung hindi po para maglingkod po sa Kanya. Subalit ang mga tao po na ito ay mas inuna na paglingkuran ang pera, ang sanlibutan ito. Sabi po ng Panginoon na ang mga ibon raw po ay hindi po nagtatrabaho, hindi po nag-iipon, subalit hindi po pinapabayaan ng Ama na magutom. Tayo pong mga tao ay masigit pa sa mga ibon at masigit pa ang pagmamahal sa atin ng Panginoong Ama. Kaya huwag raw po natin ubusin, sagarin yung ating material na katawan sa pagtatrabaho, sa pagninegosyo. Maglaan po tayo ng oras sa Kanya, sa pananalangin. Bago po natin i-start yung ating mga motor, bago natin i-start yung ating mga sasakyan, bago man tayo lumabas ng ating mga bahay, unahin raw po natin na manalangin. Lagi raw po natin isabuhay yung nakasulat sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag daw po tayong matakot, mag-doubt, magdalawang isip na unahin natin si Lord, sapagkat 199% po lahat ng pangangailangan raw po natin ay ibibigay ng Ama, ng Panginoon, kung siya lagi yung inuuna natin. Subalit kapag inuna raw po natin ang pera, ang kaliwaliwan, ang mga bisyo sa sanlibutan ito kaysa sa Kanya, marami ang mapapahamak dito sa ibabaw ng mundo. At kapag sila ay nawala at napunta sa impyerno, times 100 na sakit na pagtitiis ang kanilang mararanasan. Lahat daw po ng mga nakamotor ay maaaring maranasan yung naranasan po ng lalaking nakamotor na pumarada sa ilalim ng puno, nadaganan po ng poste at namatay. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, lahat po tayo ay nire-remind, kasama po ako, lahat po ng 8.3 billion sa buong sanlibutan, na tayo pong lahat ay magsisi na sa ating mga kasalanan, magbalik loob po tayo sa ating Panginoong Hesus, sa ating Panginoong Ama, sapagkat malapit na ang paghatol, malapit na ang pagbabalik ni Hesus. Hindi po nagbibiro ang Ama sa kanyang paalala sa Marcos 1 verse 15, ang takdang panahon ay kumpleto na, malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Mga kapatid, mga kababayan ko, eto na po yung chance para baguhin natin yung ating mga sarili. Huwag na natin sundin yung ating kagustuhan, sundin natin yung kagustuhan ng Panginoong Ama. Magsisi na po tayo, talikdan na po natin yung dating tayo na makasalanan, sikapin po natin na ipanganak tayong muli sa presensya ng Panginoon. Mga kapatid, mga kababayan ko, kung ayaw mo na maitapon yung espiritu mo sa impyerno, magsisi ka na kapatid. Kung sa talsik lang ng mantika umaaray ka na, kung sa paso lang ng kandila nasasaktan ka na sa impyerno, mga kapatid, walang katapusan pagtitiis ang mararanasan natin. Walang katapusan pagdurusa
tutuklapin ang kuko, pupukpukin ng martilyo, dudukutin ang mata, tatalian dito magkabilaan, hihilain po mga kapatid, mga kababayan ko. Matinding kaparusahan ang naghihintay po sa mga taong alipin ng pera, alipin ng mundong ito, mapagmataas, alipin ni Satanas. Matinding kaparusahan ang naghihintay sa inyo lahat sa impyerno. Pero kung gusto po ninyong makaligtas sa impyerno mga kapatid, magsisi na po kayo sa inyong mga kasalanan ngayon mismo kung gusto ninyong maranasan ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Amen.